Sa likod ng mga modernong gusali at maingay na sasakyan, makikita ang kasaysayan at kultura ng Maynila. Sa tinataguriang Pearl of the Orient, matatagpuan ang isang lugar na naging saksi sa pag-usbong at pagbagsak ng ating bayan. Samahan niyo kaming tuklasin ang mga sinaunang pader na buhay na nagsasalita ng ating kasaysayan. Intramuros, ang pananda ng ating pinagmulan. Ang Intramuros o kilala bilang Walled City ay ang pinakamatandang distrito ng Maynila. Madali itong mapupuntahan gamit ang jeep o LRT na bababa sa Central Terminal Station. Marami ang lalakarin kaya pinakamainam na pumunta sa oras na hindi sobrang init o maulan. Sa pagpasok pa lamang ay tanaw agad ang mga batong pader na makaluma at mga establishmentong may arkitekturang Kastila. Dahil sa ganda at lawak nito ay mainam itong gawing picture-taking at filming site. Sa gitna ng Intramuros, matatagpuan ang Plaza Roma. Ito ang naging sentro ng mga pampublikong pagtitipon at pagdiriwang noong panahon ng Espanyol. Mula rito, maaari kang sumakay sa kalesa o magrenta ng bamboo bike upang mas maging makulay ang iyong paglilipot. Tanaw sa kaliwat kanan ang Ayuntamiento de Manila at Palacio del Gobernador na sumasalamin sa pamahalaang kolonyal ng mga Kastila. Hindi rin kalayuan ang Manila Cathedral na tanyag bilang Mother Church sapagkat isa ito sa mga pangunahing sentro ng Katolisismo sa bansa. Hindi lamang sentro ng relihiyon at pamahalaan ng Intramuros, kundi pati na rin ng edukasyon. Dito itinatag ang Mapua University, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila o PLM, at iba pang universidad na naging bahagi ng pag-usbong ng edukasyon sa bansa. Malapit dito ang ilang mga balwarte na nagsisilbing pangunahing depensa laban sa mga posibleng pag-atake noon. Kabilang dito ang Baluarte de San Diego at Baluarte de Dilao. At syempre, hindi kumpleto ang paglalakbay kung walang kainan. Malapit lamang din sa Baluarte de Dilao ang magkakatabing food stalls na tila nakapaloob sa pader ang pagkakatayo. Mayroon ring mga mumurahing kainan tulad na lamang ng mga maliliit na kwarta sa likod ng Lyceum at Mapua kung saan ay tampok ang mga lutong sisling. Hindi matatapos ang lakbay sa Intramuros kung hindi pupuntahan ang Fort Santiago. Kilala ito sa mga libro bilang lugar kung saan ikinlong ang maraming sundalong Pilipino, pati na rin ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Sa halagang 75 pesos o 50 pesos kung may diskwento ay masisilayan na ang kasaysayan sa loob ng Fort Santiago. Unang babati sa pagpasok ang malawak na pampublikong espasyo ng Plaza Moriones. Sa loob at labas nito makikita ang iba't ibang pagkain, souvenir shops at mga makasaysayang gusali. Sa loob ng Fort Santiago, madadaanan ang Plaza de Armas kung saan matatagpuan ang dumbana at museo ni Rizal na inaalay bilang pagkilala at paggalang sa ating pambansang bayani. Sa loob nito nakatampok ang mga memorabilia, sulat kamay at mga dokumento na naglalarawan ng buhay at hikain ni Rizal nang siya'y makulong. Sa dulo naman ng Fort Santiago, matatagpuan ang Dungeons of Fort Santiago. Ang lugar na ito ay may kadiliman at kasikipan. Noon ay tinakda ito bilang imbakan ng pulbura ng mga sundalong Espanyol, ngunit nagamit bilang pitan ng mga bihag ng digmaan noong ikalawang digmaang pandaigdig. At dito na nagtatapos ang aming paglakbay sa Intramuros. Malawak pa ang Intramuros kaya tiyak namin itong babalikan hanggang sa susunod na paglalakbay namin muli. Laging tandaan, kapag maglalakbay ay laging mag-iingat.